Hello po, good morning, Consi. Joy Ibay. Hi, good morning, sis. Oo. Consi, naalala ko pala yung sinabi mo kasi na kaklase mo daw si Yorme nung high school. Yep. Anong year po yun, Consi? 1990 to 1992, 2 years kami mag-classmate. Ano yun, second year, third year? Third year and fourth year. Apo. Consi, anong klaseng estudyante ba si Yorme? Si Yorme, talagang yung binabanggit niya na yung talagang less fortunate, yung pinanggalingan niyang pamilya. Tapos ang kagandahan lang, nasa middle of the highest section. So nasa section 3 kami. Kaya kailangan talaga mabantayan yung yung pagpasok niya. Although talagang makikita mo yung hirap niya sa buhay, no? Nag-sidecar siya, nagbabasura. Kaya ang tawag namin sa kanya dati, mayor na eh. Bakit po, Consi? Kasi ang programa ni Mayor Lopez dati is yung makikita mong Manila on the go. Makikita mo yun sa basurahan, sa mga truck ng basura. Kaya ang tawag namin sa kanya, Manila on the go, mayor na kagad. Kasi nga, siya naman, may kariton siyang dala at nagbabasura. Apo. Kaya yun yung panloko namin sa kanya, pero nakita mo naman, may sadilang anghel kami, talaga naging mayor siya. Pero hindi naman po siya napipikon pag binibiro niyo siya ng gano'n. Nung time na yun, may mga instance na napipikon, pero that's a part of childhood namin brotherhood and classmate. Parang despite na nandun, kinasanayan niya din na tawagin siya mayor that time. Opo. Nung po bang estudyante siya, hindi naman siya nambubuli, hindi siya basagulero, hindi siya gano'n? No. May mga instance na kahit anong sabihin mo, sumasabay naman siya sa amin in the way ng, lalo na sa loob ng mga activities sa school. Actually, the man with the hope pa siya. Lumabang pa kami to other school competition sa mga sabayang bigkasan. At the same time, your miss kasi alam na namin na may utak talaga before pa. So, meron na din siyang mindset na pag binigyan kami ng dalawang magkabilang bagay na kailangan namin i-justify, nakikita namin yung talagang niya nun, talagang wisdom niya about sa mga bagay na dapat niyang ipaliwanag. So, talagang matalino si Yorme. Bali nun po ba nung magkaklase kayo, naging class class president or nagkaroon po ba siya ng ganun dati? Although meron yata, parang alam ko may mga instances na naging siya. Kaya lang ang reality nun naging ako ang escort doon. Ako escort lagi sa section namin hanggang sa junior and senior citizen. Kaya nung time na 4 kami na classmate niya na officer for the senior, hindi pala senior citizen, senior high school student assembly. So, senior student officer assembly, yan yung tawag sa amin nun So, 4 kaming classmate doon sa section 3. Kaya nung time na magte-take ng NCE, kinuha namin siya sa bahay nila. Bakit po hindi siya magkakapag-take up nung NCEE? Yeah, dahil that time, nag-upgrade na nga siya. Yun yung sinasabi niyang hindi na siya basurero that time. Siya ay, sidecar boy na. So, pinapuntahan siya sa amin ng teacher namin, ni Ma'am Miriam Tambio. Nung inabutan namin siya doon sa bahay, kinausap namin si Nanay Chayong, yung nanay niya. At doon, kinuha namin siya, naka-short pa. So ako yung nagpahiram sa kanya ng polo, while si Noel Rolyon nagpahiram naman sa kanya ng pantalon. Kasi hindi naman kataasan dati si Yorme nun, ng time na yun. Mas mataas ako sa kanya. Si Noel Rolyon ngayon, nasa Canada na. Ano po ang nangyari? Bakit pinahiram niyo siya ng uniform tsaka pantalon yung isa?
Magte-take dahilan? kasi kami ng NCAA nun eh. Kailangan niya makapag-take even na hindi siya nakapag-review. Pero despite of that, nakapasa siya ng NCAA. Kaya nung time na yun, kinuha namin siya para makapag-take din ng NCAA. Dahil sa Kaya nga naging ano namin eh, yung title or theme song ng section namin. Together we fall, stars. Ayun, yun yung ano namin. Walang iwanan sa section namin that time. Opo. Ano po ba yung sinasabi niya dati na syempre mga magkakaklase nagkakaroon sila ng yung ganyang graduating, nagsasabi sila kung ano yung gusto nilang maging course. Ano po ba yung sinasabi niyang gusto niya? Siya talaga gusto niya maging seaman. Mhm. Kasi that time, totoo naman yun. Kasi katulad ako, may kabuhayan kami nun dahil yung mga pamilya ko naman nag-Japan. So ang buhay nung 1990, particularly mid of the 80s and 90s, ang buhay ng mga tao dito, tatlo para umangat sa antas dito sa particularly sa Tondo. Kung hindi mga nag-Japan, yung mga kamag-anak mo, kapatid ko, na tinatawag na Japayuki, so kailangan seaman or Saudi. Yun lang talaga makikita mo noon na medyo may mga middle class. Yun yung mga paldo pagdating, lalo na pag galing sa South, lalaki ng mga alahas no. Kaya gusto niya rin maging seaman. Seaman naman, nakikita mo yung standard at that time medyo, alam mo naman pagdating ng seaman, iba ang dating noon time na yon. Talagang makikita mo parang stable yung buhay ng mga anak na mga classmate namin na ang magulang ay seaman. Ganun. Nun pong kumandidato siya bilang konsehal, ano ang meron pa rin po ba kayong communication? Yeah, pulis na ako noon eh. Pulis na ako noon. Hindi ko lang matandaan, way back 1998 nung pumasok yata siya. So ako naman 2 years ako, 1996 ako nagpulis. So that time alam ko na mananalo siya eh, kasi iba eh. Pero ang kagandahan nun, classmate niya pa rin yung lahat ng kasama niya nun. Sinuportahan talaga siya. No, not support na in the end na parang kasi dati iba naman ng yan, traditional campaigning dati. Alam mo yun, solo-solo naglalakad. Kaya kami, swerte kami ngayon kay Yorme. Iba yung timon na parang mayroon talaga nag-guide sa amin for the campaign. Suportahan talaga ngayon. Yes, yung time na yon, siya yung nakikita ko na agresibong maglakad ng mag-ikot-ikot. Kaya totoo yung nakita ko sa pinikula niya. Na parang yung iba halos maliitin siya that time. Kasi nga, tama yung sinabi niya, hindi siya nakapag-finish ng college. High school graduate siya that time. Pero tingin ko naman that time nakapag na siya, naka first sem siya sa PMI. Nag-PMI. Ano po, kasi di ba naging kayo, naging doon kayo sa Smart. Yeah. Di ba sa City Hall. Yeah. Kumusta naman po siya bilang boss, bilang niyo siya, superior niyo siya? Wala kasing superior sa kanya eh. At tumatayo siya bilang ama ng Maynila that time. Ang kagandahan lang sa kanya, alam niya yung kailangan ng mga taga Maynila, alam niya yung sitwasyon ng Maynila. Kaya hindi din ako nahihirapan nung kasama ko siya. Ang kagandahan doon sa kanya, mas namang sa kanya yung salitang may katuwiran. So may mga instances kami nahuhuli na kung saan mga nagnakaw, ayan, diretso yung layman's term, nagnakaw. So minsan may mga kadahilanan at talagang binibigyan niya pa ng hope and wisdom yung tao. But the things is, continuous with the flow kami sa pagbigay ng hustisya din doon sa mga na biktima ng tao na yon. So mayroon isang tao siyang kinuha na nagnakaw kasama yung anak, nagnakaw ng tricycle. Upon viewing namin CCTV, kasama pa yung bata. Tapos nagnakaw siya para lang may makain yung niya, nagnakaw ng tricycle. Nung nahuli namin after makalabas sa presinto,
at na-dismiss yung kaso, kinuha niya para sa MDSWD para magkaroon ng trabaho. So, lahat naman, yun yung nakikita ko about Yorme. At very hands-on siya sa mga social media about the problem and complaint. Kaya pag mga may nadidinig kami na nakikita namin na nagbabiral, outright hindi na namin hinihintay na tumawag siya. Pag nakuha na namin, at the same time, ganun din naman. Halimbawa, siya naman ang nakakita. Tinatawag niya kagad sa amin, binababa niya. Ganun siya ka-hands-on. Particularly sa mga problema sa syudad ng Maynila. Opo. Pero siya po ba bilang boss, tumatanggap din siya ng mga opinion, ng mga suggestions? Exactly, Ganun po. open ang tenga niya. Ah. Kung doon nga sa mga nahuli namin bukas yung tenga niya sa amin pa. Kaya maganda yung naging cycle ng administrasyon ni Yorme. And even kung na-apply nga yun sa national, nako, baka ngayon wala nang problema din ng kakarapin natin, no? So, isa pa sa nakita ko, ito, on the record, you can look to the Google, 2022, out of 53 na-recognize na tourist city in the world. Lifestyle yan, pinost sa GMA website. O, GMA Style ang pinaka-title. 53 tourist city in the world. Kasama Sydney. Pan 35 na ang City of Manila noon. That time, pandemic pa tayo noon. So, ganun kaganda yung alam naman natin, tayo, para tayong tiga Manila. Noong time ni Yorme, madaming mga balikbayan and not even balikbayan na mga tourists na nagbabaan dito. Dahil alam nila na safe sila sa Maynila at nakita nila yung kagandahan ng Maynila. Same thing. Napupunta tayo sa iba-ibang probinsya, sa iba-ibang lalawigan. Pag nalaman na tiga Manila tayo, we are proud because sa ginawa ni Yorme sa syudad ng Maynila. Mensahe dun sa mga manonood tungkol kay Yorme plus yung sa inyo na rin dahil talagang nakaka-proud kasi bilang kayo na talagang kakilala nyo siya mulat sa pool na meron kayong narating pareho. Magkaklase kayo at meron kayong narating. Sa mga kababayan ko sa Maynila at salamat po at nag-decide ulit si Yorme na bumalik at asahan nyo na yung karapatan ng bawat isa na makalakad ng walang takot at ligtas. Hindi lang dito sa lugar namin sa Tondo, kundi sa kabuuan ng syudad ng Maynila ay maibibigay po sa inyo. Madami kaming pag-uusap ni Yorme about peace and order na kung saan nasagawa na nung time na siya ay tumatayong ama ng City Manila. Bilang Manileño, proud tayo na muli nga daw ibalik natin yung pride ng Maynila na kung saan ibalik ang ganda at katahimikan sa syudad ng Maynila. Ayun lang po, Konsi. Maraming salamat po, Konsihal Jude Ibay. Thank you so much Your po. Miss Choice. Yes, your Miss Choice.